Jesus. Praise God. Okay, madaydayaw ti Apo kakabsat. Magandang gabi sa ating lahat. Ang Diyos, salamat sa kanyang kabutihan. Amen. Ay tuloy na tumatamasa ng kabutihan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay, so sa gabing ito ay muli tayong nabiyayaan ng pagkakataon na pag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. At yan ay ating isang gampanin. Ang mag-aral, magbasa, matuto, yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Study to show yourself approved. Kaya ginagawa natin ang magagawa natin na tayo po ay nag-aaral at patuloy nating gampanin. Okay, so magnawa tayo magpapadala sa mga bulong ng kaaway na minsan naririnig natin yan. Mga sinasabi din ng tao, aral ng aral, bakit ganyan? Nagkakamali kayo, ganito. Ganun pa. So, ang point doon, mga kapatid, dahil nasubukan ko rin yan noon, kung hindi tayo mag-aaral, di lalo tayong magiging prone sa pagkakamali. Mga kapatid, kaya dapat lalo tayong magsumikap, mag-aaral. Isipin nyo na lang, di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon, may nagtuturo, may nag-aaral tayo. Nagkakamali pa tayo eh. So, isipin na lang natin, pag hindi tayo natuturuan, kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos na ituloy natin ang kampanya natin na mag-aral at matuto, mga kapatid. Amen. Dahil yan ay gusto ng Panginoon na magganap sa buhay natin. So, sa hindi pagtatagal, tayo ay dumako na muna sa pananalangin, humingi tayo ng gabay ng Panginoon upang lalo tayo magkaroon ng direksyon sa pag-aaral. Dahil lahat tayo sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Lalong-lalo na sa Kanya mga salita. So, asaang dako man tayo, mga kapatid, dalangin ko ang magandang kalagayan natin, pag-iingat ng Panginoon. At komportabling kalagayan nawa ay sumatin sapagkat meron tayong ulit na talakayin sa gabing ito. Amen. At bago yan ay dumulog tayo sa ating pananalangin, mga kapatid. Praise God. So, let us pray, mga kapatid. Purihin ka, sambahin ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Sa napakalawak mong pangunawa, sa iyong biyaya, sa iyong habag, kagandahang loob, sa pag-ibig mo, Lord God, na lahat ng ito'y higit naming natanggap sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Bilang tagapagtanggap ng biyaya mo at kabutihan mo, Panginoon, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba. Humihingi, Lord God, ng patuloy na gabay mo sapagkat gusto naming manatili sa iyo, Panginoong Diyos. Lord God, tulungan mo po kami magkaroon lagi na ng excitement sa pagtitipon, sa pag-aaral ng salita mo, sa pakikinig, sa pagbabasa, Lord, higit sa lahat, sa pagsamba, Lord God, upang maramdaman namin patuloy ang iyong banal na presensya. I-bless mo ang aming pag-aaral sa gabing ito, Panginoon, at samahan mo kami, maging ang inyong mga anak, Panginoon.
Kaluban mo kami ng espiritu ng kaliwanagan, karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon. At manahan sa amin ang kaliwanagan at ang presensya mo naway patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa. Lukuban mo kami, Panginoon, kung nasaan man dako, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak. Samahan mo kami ng proteksyon mo at pag-iingat. Maraming salamat sa gabing ito. Naway mapaluguran ka namin ng lubos, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito. At ikaw lamang pong may tataas at maluwalhati. Lord God, habang inaangkit namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, pong aming dalangin sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Now unto the eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So sa gabing ito, mga kapatid, January 26 ba? Okay. January 26. Okay, pag-usapan natin yung ito ay nakikita natin sa paligid. Ito ay nakikita natin kahit saan. At kung minsan, nakikita din natin po sa church. Kaya baka mayroong notion yung iba na sabihin, nako, diba, ang kabanalan ay ganito. Ang kabanalan ay hindi nagagalit. Dapat. Yan ang banal na. Dahil may mga mananampalataya, ang pag-define nila yung kabanalan. Meron kasi may mga religion kasi na may mga sariling definition na dapat let the Bible speak, mga kapatid, of itself. Halimbawa, yung worship. Diba sa atin, yung worship natin, gumagalaw tayo, sumisigaw, nagpupuri, sumasayaw, tumatalon, naglulupasay, diba? Sa sahig. Yan ang kagawian ng ating pagsamba. So sa iba, sabi nila hindi ganon dahil ang banal daw na pagsamba ay yung napaka-formal ba, mga kapatid, na yung talagang parang professional. Kaya minsan, pag wala talaga tayong gabay ng salita ng Panginoon, mga kapatid, kailangan talaga natin. Nagkakaroon tayo ng sarili nating definition. Yan yung lagi kong sinasabi. Pag ang tao po walang alam, nag-i-imagine. Pag hindi niya alam, yung pinaka-definition, we tend to imagine things. Siguro ganito, siguro ganyan. So sa gabing ito, mga kapatid, pag-usapan natin yung makadiyos na pagkagalit. Okay? Makadiyos na pagkagalit. Dahil maaring pumasok sa isipan ng mga tao, nawawala yung kabanalan pag nagagalit ng tao. Kaya, nako, sinasaniban ng masamang espiritu si sister kasi nagagalit siya. Pati si pastor nagagalit, kaya siguro nadidemon possess. Yan, kaya kailangan talaga natin ng proper understanding, mga kapatid. Okay, kaya nga narito po kami na hindi ko alam kung bakit kami yung napili ng Panginoon na gumawa ng trabahong ito, na magbigay ng pagtuturo at pag-aaral upang makatulong sa atin. Okay, at ito ay palagay ko ay makakatulong sa atin, mga kapatid, na hindi tayo magkakaroon ng sarili nating definition mamaya pag na-encounter natin ito, mga kapatid. Okay? So, ngayong gabi, ang study and grow natin ay makadiyos na pagkagalit. Pag-usapan natin yon. Dahil, pag sinabing makadiyos na pagkagalit, ibig sabihin, merong galit na hindi naaayon sa pagiging makadiyos, mga kapatid. Okay? So, tulungan tayo ng ating Panginoon. So, nawawala ba ang kabanalan kapag nagagalit? Tanong ano?
Kaya, yun nga ang sinabi ko, pag wala kang alam, siguro oo, kasi ang Diyos ay mabait, pag-ibig. Sabihin, pag nagalit ka, wala na yung Diyos na pag-ibig, Diyos na. Yun yung maaaring pumasok sa isipan natin, mga kapatid. Alamin natin sa mga salita ng Panginoon. Okay? Sa Biblia, mga kapatid, particularly sa Old Testament, napakaraming verse, siguro hindi na lang natin babasahin lahat for the sake of time. Sa Old Testament, mga kapatid, mayroong pag-uutos dito. Okay? Lalo na dito sa Psalms chapter 37, verse 8. Okay, dito natin makikita, mga kapatid, noon pa man, mayroon ng topiko patungkol sa galit o pagkagalit, mga kapatid. Okay? So, in Psalms 37 verse 8, sabi dito, cease from anger. So, pag binasa mo ito lang yung binasa mong bersikulo, mga kapatid. Sabi dito, itigil mo yung galit. So, sa lumang tipan, mababasa natin na ang galit ay pinapatigil. Bakit kaya? Kailangan tanungin natin kung bakit. Hindi yung, hindi pala pwedeng magalit. Kaya kapag nagalit, ang sabi ng Bible, cease from anger, ay hindi tayo nakakasunod sa Biblia. So, huwag tayo kaagad ganun mag-conclude, mga kapatid. Okay? So, hayaan nyo muna ako, mga kapatid, na i-qualify. Since, sabi dito sa Psalms 37, verse 8, cease from anger and forsake wrath. Okay? Fret not thyself in any wise to do evil. So sa Old Testament, bakit kaya pinapatigil ang galit? Okay? Sa Ephesians, mga kapatid, sa bagong tipan, sa church ito, ay meron din tayong mababasa dito, mga kapatid, patungkol sa galit din. Okay, let me read in Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Okay? Kinig muna kayo, Meggy, huwag muna kayo magagalit. Okay. Okay, Ephesians 4:31, let all bitterness, okay, sa church po ito, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you with all malice. So, sa mananampalataya, noon sa Old Testament, sinasabi, cease from anger. So, bakit kaya? Okay? So, sa church, pinapaalis din, be put away from you ang pagkagalit. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Okay? So, meron pa yan sa Colossians chapter 3, verse 8, mga kapatid, na let us put off anger. Okay, so, pag yun lang yung binasa natin sa Biblia, bawal magalit, alisin ang galit. Pag nagalit tayo, mali na tayo. Pag yun lang yung nabasa natin, samahan pa natin ng imagination na ang kabanalan ay mahinahon. Ang kabanalan ay kalikasan ng Diyos na pag-ibig. Kaya, pag ikaw ay nagalit, nabasa mo itong Psalms 37 verse 8, nabasa mo yun para sa church, yung Ephesians and Colossians, the cease, put away, put off anger. Pag nagalit ka, sinuway mo na ang salita ng Panginoon. Okay, so unos dili muna tayo, mga kapatid, at aralin nating maigi. Okay? So ang tanong, bakit binabawal yung galit? Okay, bakit? Dahil mamaya mababasa natin yung sinasabi nating Diyos na banal, Diyos na pag-ibig,
Kayo mabibigla, okay, ay nagagalit. So ang tanong, bakit pinapatigil sa tao? Yun ang tanong. Okay? Dahil, mga kapatid, makinig po tayo, magkaiba kasi ang galit ng mga tao pag ang tao ay nagalit. Iba ang Diyos pag ang Diyos ang galit. Okay, so, pag nababasa natin yung bawal magalit, huwag magalit, ibig sabihin, hindi, kumbaga, makataong pagkagalit, ang ibig sabihin. Yan ang pinapatigil. Ibig sabihin, nagagalit ka as taong parang noon na hindi tayo mananampalataya, mga kapatid. Amen. So, ang galit kasi ng tao ganito. Ayan. Parang kagaya doon sa Psalms 37 verse 8 na pinapatigil. Ang galit ng tao ay parang ganoon sa Ephesians chapter 4 verse 31 and 32 na pinapaalis, put away. Pinapatigil, put away sa Colossians chapter 3:8, put off, alisin. Okay? Cease, put away, and put off. Ang galit. Okay? Kaya, bakit hindi pala pwedeng magalit? Okay? Dahil ang tao, ayan, iba ang galit natin pag tayo po yung nagalit. Lalong-lalo na nung wala pa tayo kay Kristo. Okay? Dahil noon, mga kapatid, ang galit ng tao, sa lahat ng pagkakataon, pwedeng pagmulan ng galit. Di ba? Ang tao kasi, ay nagagalit kahit hindi tama. Maling paggamit ng galit. Yan, mga kapatid. So, medyo nakukuha natin, ano? Kaya binabawal. Mga kapatid. Diba? Nagbawal. Pag walang pagkain, di ba may mga taong ganyan? Lalo na pag walang pangbisyo. Ang daming napag-iinitan. Di ba? Nakakapatay sa labas. Kasi may problema sa bahay. So, yun yung galit ng tao, mga kapatid, na hindi dapat. So, ibig sabihin, ayan, meron na kayong clue, merong gamit yung galit ng tama. Okay? At madadaanan natin po yun mamaya. So, malayong-malayo, ang tao pag nagalit kaysa sa galit ng Diyos. Ayan. Dahil hindi ibig sabihin dun sa bersikulong binasa natin sa 37, Psalms 37:8, Ephesians chapter 4 verse 31 and Colossians chapter 3 na hindi talaga pwedeng magalit. Dahil tingnan ninyo mga kapatid, meron tayong mababasa, hindi ko na lang basahin siguro to, ang dami nito eh. Okay? Na ang Panginoong Diyos, okay, pinagalitan niya si Moses. Pinagalitan niya si Moses. Nagalit siya kay Moses. Mga kapatid. And then, sa Book of Numbers, nagalit din siya kay Miriam. Kasi si Miriam ay nagmamalaki kay Moses din naman. Bakit ikaw lang bang kinakausap ng Panginoon? Kami din naman. So nagmamalaki si Miriam kay Moses. Parang pare-parehas lang tayo, magkakapatid tayo. Pero iba, si Moses kasi talaga yung tinawag ng Panginoon. So nagalit si Lord. Ang resulta nga ng galit ng Diyos kay Miriam ay kinitong siya, nagkakitong. Galit talaga si Lord, mga kapatid. No? At sa bayan ng Israel, ang daming beses. Pag binasa natin yun isa-isa, kulang ang oras natin, mga kapatid. Dahil ang Diyos man, ay maraming beses na nagalit. Okay. Kaya,
hindi nagsasabi ang Biblia na huwag magalit. Okay? Oh Lord, cease from anger. Why are you angry at Moses that time? Okay, why are you angry at Miriam that time? Why are you angry at Israel oftentimes? So, Lord, you transgress your law. Hindi. Ang binabawal po dito sa Biblia, yung galit na nating mga tao. Okay? Yung galit natin. Dahil minsan, mali po ang galit natin. Ang Diyos, pag nagalit, 100% correct. Tayo, yan. Pwede ba nating aminin, mga kapatid? Nakikita tayo ng Panginoon. Na yung galit natin ay hindi 100% tama. Okay? Minsan, hindi pa tayo sigurado nga, nagagalit na tayo, di ba? Ganun ba? Sinabi ba niya? Okay? Ayun bang sinabi niya? Okay? Kaya ako, mahilig ako manood ng mga hearing. Nanonood ako niya pinapanood ko rin yung mga matatalinong tao. May natututunan din ako sa kanila. Okay? Ito, ina-apply ko dito sa amin. Parang may interview noon. Yung in-interview yung isang marunong na senador. Hindi na lang ako magpangalan, baka sabihin niyo, idol ko. Interview siya. Sir, anong masasabi niyo dito? Sabi ni Senador ganito, ganyan. So, magaling yung senador, sabi niya. Hindi siya nag-react, sabi. Hindi pa ako sigurado eh. Sabi, kung tignan na lang natin, sabi niya, kung paano. Kapag ganito, tiyak na tayo. Saka na lang ako magsasalita. So, noong narinig ko yun, sabi ko, okay na. Okay na, hindi pa tayo sigurado. Ayan, tinuturo ko dito sa church. Alam na nila yan. Lalo na dito sa amin. Hindi ako, pag galing sa sabi daw, binabasura ko na kagad yun, mga kapatid. Dahil mahirap magalit nga tayo na masayang lang. Ayan, mamaya mapapag-aralan natin. Okay? So, malayong-malayo ang galit natin sa galit ng Diyos. Pag tayo nagalit, pwedeng mali tayo. Pero ang Diyos, pag nagalit, tama siya. Kaya ang point ko dito, mga kapatid, pag papasok tayo sa makadiyos na pagkagalit, pwede ka nang magalit. Okay? Pag ang galit natin ay makadiyos na pagkagalit, then magalit ka na. Why? Because you are 100% right. Okay? Kung makadiyos yung pagkagalit. But, make it sure, huwag mong sabihin, sinabi ni Pastor John. But make it sure na makadiyos ang pagkagalit. Kaya kailangan alam natin kung paano yung makadiyos na pagkagalit. Paano ba magalit ang makadiyos? Parang malumanay ba? Wala naman sigurong galit na malumanay, mga kapatid. Okay. Paano ba? So, dito nga, pag-aaralan natin. Okay? Dahil may mga Kristiyano kasi ganito din. No? Ayaw nilang pagalitan yung anak nila. Dahil nga, Kristiyano sila. Sasabihin kasi ng anak nila na pag nagalit sila sa anak nila, ganyan bang Kristiyano? Okay? Kaya, hindi na lang sila nagagalit sa bahay nila, hindi na mamalo ng anak. Dahil Kristiyano. So, mga kapatid, parang kulang pa sa alam yun sa Bible pag ganun. Dahil ang Diyos nga mismo ay nagagalit. Hindi ko kayo binibigyan ng lisensya na magalit, I said, kung makadiyos na pagkagalit. Dahil iba ang tao pag nagalit. Pwede. Kahit yan, isang kalat, sunog na ulam, sunog na kanin. Pwede nang pagmulan ng galit yun sa tao. Kahit hindi naman na sana, mga kapatid. Napakababaw naman yun. Okay? Yan ko kayo ng halimbawa. Siyempre, natututo na tayo. Tumatanda na tayo, mga kapatid. Nadagdagan na naman yung edad ko. May time nga na
tungkol sa galit, no? Nagdadrive ako ng motor, napakabilis. Sinusubukan ko kasi yung motor ko. So, tumatakbo ako noon ng 120 kilometers per hour. Ang bilis. Ang bilis din yun. Pero mas mabilis yung mga sasakyan. Apat ang gulong. Pero sa motor na hindi ganun kalakihan, napapatakbo ko siya ng ganun. Nung mga ilang panahon nga, hindi lang 120. Pero nung simula pa lang, tinitesting ko, napatakbo ko siya ng 120. So, minsan pa uwi ako, sinubukan ko ulit, no? Dahil merong tuwid na daan dito sa amin. Malinis. So, sinubukan ko ulit. Ang linis ng kalsada eh. Ang linis. Tapos, merong traktora na hindi mo naman akalain na tatawid siya. Hindi siya. Ewan, dahil dapat talaga sa gilid lang sila eh. So, 120 kilometers per hour. Bigla siyang tumawid. Nako, patay na ito ako. Kailangan talaga mabilis din. Kaya mahirap pag mabilis ang takbo. Pag mabagal kang mag-isip. Mabagal kang mag-isip, doon na. Siguro na rin sa gabay ng Panginoon. Mga kapatid, tumawid siya, nandyan na siya. Ang bagal nun, di ba? Traktora, ang bagal na. Nandyan na. Ginilid ko na lang doon sa may gilid ng kalsada. Buti na lang, hindi ako sumadsad sa yung rough pa yung gilid. Pag doon ako sa rough, sa bilis na yon, sisimplang na yon, mga kapatid. Pero doon pa rin ako, nakalinya pa rin ako sa pinakagilid ng espalto nung lumampas siya. Tapos ito na. Masama yung loob ko, mga kapatid. Wala pa naman akong pakpak, Wala pa yung halo, mga kapatid. Wala. So, nung nalampasan ko siya, nagminor na, babalikan ko nga ito, kakausapin ko ito. So, nung nasa isip ko, babalikan ko siya, papagalitan ko talaga. Dahil wala silang ride sa highway. Tapos, yun na nga, bigla siyang tumawid, mga kapatid. Di ba, mabagal na yung motor ko ngayon, pang mga bata na. So, nung iniisip ko na balikan ko siya at pagalitan ko siya, mga kapatid, ito yung pumasok sa isip ko. Ayan. Kaya pwede rin na, may matututunan din tayo konti. Sabi ko sa sarili ko. Bumagal na yung motor, babalikan ko na siya, sabi ko. Pagalitan ko ito. Natatawa ko. Kasi minsan, napapagalitan ko din yung barangay captain namin dito. Alam ng mga kapatiran. Ginugulo kasi nila yung gawain. Kaya, kinausap ko sa kapitan. Pinagalitan ko rin siya ng konti. Hindi naman ako nagsisigaw. May tamang panahon. So ito, mga kapatid, balikan ko sana siya, papagalitan ko. Pumasok sa isip ko ito. Pwede nyo rin gamitin ito. Napakaganda nito. Pumasok sa isip ko. Papagalitan ko siya. Makikinig ba siya sa akin pag papagalitan ko siya? Kasi lugi ako pag hindi rin siya makikinig. Nagsayang lang ako ng emosyon. Pag hindi siya makikinig. Okay, kasi tama ako eh. Okay, you have the right to be angry, mga kapatid. Kung ikaw ang tama, di ba? Kanya ng mga tao eh. Pero pumunta sa isip ko yung tanong na, bakit makikinig ba siya sa'yo? At sasayangin mo lang yung galit mo, sabi sa isip ko, sasayangin mo lang yung galit mo sa taong hindi makikinig sa'yo. Yung ginawa ko, tuloy-tuloy na. Okay. So tayo, mga tao, ganun tayo pag feeling natin tama na tayo at may karapatan na tayong magalit. Okay? Pero, may paggagamitan nga yung galit. Pag makadiyos na paggagalit. Dahil ang Panginoon nga, sabihin ko,
Pinagalitan niya si Moses sa Exodus, sa Book of Numbers, ang bayan ng Israel, many times. Si Miriam nga, particularly, kapatid pa ni Moses. Okay? Kapatid ng lingkod ng Panginoon. Sina, kinetong. Okay lang, si Moses nga, napapagalitan. Okay, so, sa New Testament, tingnan ninyo mga kapatid, si Jesus Christ may ginawa dito sa Matthew 21, verse 12 to 13. Okay, basahin natin. And Jesus went into the temple of God. Sa templo. Kinig kayo mga kapatid ha. Kaya pwede kayong pagalitan sa church. Wala kayo. Oh. Pero wag muna kayo magagalit. Okay? And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple. Lahat ng nagtitinda at lahat ng bumibili sa loob ng templo ay pinaalis ng Panginoon. Ito pa, mga kapatid, tingnan niyo ha. And overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Pinaghagisag-isag, pinagtatapon-tapon niya, maging yung mga paninda nila, mga lamisahan, mga upuan, mga kapatid. Galit siya. Okay? Hindi nakangiti yun. Umalis kayo dito. Hindi ganon. Umalis kayo. Binaligtad niya yung mga ano to. Galit siya, mga kapatid. Okay? And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Okay? So nagalit si Jesus Christ. Mali ba siya dito? Okay? Dahil sabi ng Psalms, cease from anger. Sabi ng Ephesians, put away anger. Sabi ng Colossians, put off anger. So mayroong galit na paggagamitan. Mga kapatid, nagalit ang Panginoon, hindi dahil parang tayo, di ba? Maling spelling, galit na tayo. Kunting diferensya sa timpla ng luto, galit na tayo. Ganon ang tao eh. Ganon po ang tao. Okay? Pero si Lord, iba yung galit niya. Ayan. Kaya nga, kailangan matutunan natin itong makadiyos na pagkagalit. So may dahilan yung galit niya. Okay? Unang-una, galit siya sa mali. Yan mga kapatid. Dahil yung tahanan niya, tahanan ng Diyos, ay kung ano-anong pinaggagawa nila. Kaya kung ano-anong pinaggagawa natin sa church, pwede tayong pagalitan mga kapatid ha. Oh. Pagalitan tayo. Kaya makinig tayo lahat. Huwag mong sasabihin, ako, pag pinagalitan mo ako sa loob ng church, ikaw nang pinakamasamang tao. Mga kapatid, hindi si Jesus Christ. If we don't behave ourselves in the house of God, God has the right to get angry or correct us, mga kapatid. Okay? Tulungan po tayo ng Panginoon. So nagagalit ang Panginoon dahil meron siyang kinokorek. Okay. Nagagalit siya. Hindi, tayo kasing mga tao minsan, nagagalit para lang mapahiya yung other party, para may pakita mo sa mga tao na tama ka. Ganun kasi ang tao. Okay? Lalo na yung aping-api, pag aping-api na, no? Para maintindihan ka ng maraming tao, you will project yourself as biktima. Tapos kanwari, napuno ka na kanwari. So nagkakaroon ka na ng lisensya na magalit. So, yun kasi ang galit ng tao, mga kapatid. At iba nga ang pagkagalit na makadiyos. Okay? At tulad yan, nakita natin ngayon, may natutunan tayo sa galit ni Jesucristo. Natuto tayo sa galit ng Diyos kay Moses dahil gagamitin siya ng Panginoon kung ano-anong dinadahilan niya. Okay?
Natuto tayo sa galit ng Panginoon nung lumalaban si Miriam sa man of God. Natututo tayo sa galit ng Panginoon sa mga bayan ng Israel sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos, ay kung ano-ano pang iniisip nila, mga kapatid. Natututo tayo sa galit ng Diyos. Kaya nga, ang sarap maglingkod sa Diyos. Alam nyo, yan yung sinasabi ko lagi sa inyo, Santa Cruz, na pag nagbabasa ako ng Biblia, lagi akong humahanap ng kabutihan ng Diyos. Tingnan nyo Kaya alam ni Lord kung gaano ko nire-respeto yung salita niya Ultimo sa galit niya Nagpapasalamat ako sa Kanya. Dahil may natututunan tayo sa Diyos sa lahat ng anggulo. Ganyan karunong ang Diyos. That's why I worship God sa wisdom niya, mga kapatid. Sa lahat ng anggulo ng Diyos ay mayroong matututunan tayo. Ultimo sa kanyang galit. Okay? Ultimo sa galit. Dito sa templo, mga kapatid, nung nagalit ang Panginoon, baligtad niya, pinalayas niya yung mga tao doon. Natuto tayo na hindi pala dapat ganunin. Itrato ng ganon. Okay? Kaya naalala niyo pa yung mensahe natin na behavior in the house of God. Meron tayong tamang behavior sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So, kailangan matuto tayo. Okay, kaya huwag niyo sabihin, kasi sabi ng Bible, huwag magalit, kaya hindi ko pagalitan yung anak ko. Lalong-lalo na, pag galing simbahan, may mga, galing ko sa simbahan, pagalitan ko sana yung anak ko So, pwede mo sanang pagalitan, pero ang iniisip mo nga, baka pwede, kasi sa Bible, kasi gagaling ko sa worship. Mga kapatid. So, baka mali naman na tayo. Okay? Baka mali naman tayo pag hindi tayo magalit. Okay? Dahil kung makadiyos ang iyong pagkagalit, mayroong matututunan. At may makukorek. Pag makadiyos ang pagkagalit. Okay? Pag makatao, gulo yan. Pag galit lang ng tao, away yan, mga kapatid. Pero pag makadiyos ang pagkagalit, okay, lalo pag Kristiyano yung kausap mo, may naaayos, may natututo, may nakukorek, mga kapatid. Ay si Moses din, ay nagalit din siya Dito sa Exodus chapter 32, verse 17 to 19, okay? So ito yung kinakausap ni Lord si Moses sa bundok. Tapos naghihintay sa medyo baba si Joshua. Doon binigay, mga kapatid, yung 2 tablets of stone sa kamay ni Moses. Mayroong 10 utos sa kamay ni Moses. Nakasulat sa 2 tablets, mga kapatid. Isang Samsung at isang iPad. Kaya sasabihin na naman ng mga millennial, talagang pwede talaga yung gadget. So, 2 tablets of stone doon, binigay ng Panginoon kay Moses. And then, sabi ni Joshua, mga kapatid, Moses, sabi, yung mga tao, doon sila. Maingay sila, meron silang ginagawa doon. Mga kapatid. Okay. Si Moses yung inatasan ng Panginoon. Kaya nga magpasalamat tayo sa church, merong mga tinatalagang Panginoon na binibigyan niya ng kapahamahalaan. Okay? Paano pag wala? Pag pantay-pantay lahat sa church, wala tayong karapatan tama, mag-correct, paalala. Nagmadali si Moses, mga kapatid. Nagmadali. Bumaba. Nakita niya. Okay, dahil itong mga tao naman, di makahintay. Kasi tayong mga tao, mahilig tayong gumawa ng maglikha ng Diyos natin. Yun ang problema sa tao. Magandang pag-usapan to next time. Kasi merong Diyos na gustong masunod sa buhay ng tao na mahirap naman makasunod yung tao. Pero may mga tao kasi, sila yung gumagawa ng Diyos nila para mas madali silang maglingkod. Magandang topic ko to sa susunod, mga kapatid. Okay?
Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng imahe doon. Out of gold, mga kapatid, na mga jewels nila, ay gumawa sila ng ng baka. At doon, sinasayaw-sayawan nila, umaawit sila. Mga kapatid, sumasamba sila doon. Sumaling-mali yun, mga kapatid, alam natin. Lalo yung hawak ni Moses, may referensya, 10 Commandments, huwag tayong gagawa at huwag tayong yuyuko. Sabi nga sa 10 Commandments, di ba? Sa mga imahe, mga inanyo ng mga tao. Tamang-tama sana, no? Pagbaba niya, may dala siyang sermon. So, sa galit niya, mga kapatid, winasak niya yung ginawa nilang golden calf, mga kapatid. Nung winasak ni Moses, pati yung 2 tablets of stone, nasira. Okay. Kaya sa isang banda, tama na sana siya eh. Pero sa isang banda, nakalimutan niya, may nilagay sa iyong Diyos sa kamay mo. Dapat iningatan mo, no? Pati yun, nasira eh. O kaya nga, yun ang galit ng tao. Okay, hindi 100% na tama. Pero sana, naging tama yun kapag binaba niya muna siguro yung yung 2 tablets of stone, inayos niya munang nilapag. And then sinugod niya. Sinugod na niya yung mga pasaway. Okay? So ganun tayo pag nagalit tayo na minsan pumapasok tayo sa pagkakamali. Kaya binabanggit sa Bible ayun na. Kaya hanggat maaari huwag tayong papasok sa ganun na galit. Cease from anger if we do that kind of, mga kapatid, way. Put away, put off that anger kung ganun tayo magalit, mga kapatid. Okay? Dahil ang totoo po, yan, hindi po masamang magalit. Okay? Ang Kristiyano, hindi po masama. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya sabi ko na nga ba eh. Sabi mo naman ngayon. Dahil ang Diyos man na pag-ibig at banal ay nakakagawa nito. Ulitin ko pag ang Diyos, pag ang makadiyos na pagkagalit, tama yan. 100%. Okay? Pero ang tao kasi pag nagalit, maaaring mali. Or parang ganun kay Moses, tama na sana siya, mali patuloy mga kapatid. Okay? Ngunit, pakinggan natin ito mga kapatid. Hindi tamang magalit kung wala tayong karapatan dito. Kaya nga, minsan pangit talaga ang galit ng tao eh. Okay? Dahil, lalo na, nung wala pa tayo kay Kristo, mga kapatid, maaari tayong magalit sa lahat ng bagay. Pwede noon. Okay? Tingin lang noon eh. Di ba? Noon? Ay, nanununtok ka na noon, di ba? Mapanood to ng mga dati kong kabarkada, mga kapatid. Samang tumingin nito Galit ka na noon. Mga kapatid, no. Okay? Ganun noon. Okay? Ngunit ngayong tayo'y Kristiyano na, mga kapatid, kailangan dapat tama ang katayuan natin kapag tayo po ay nagagalit. Okay? Dapat tama yung katayuan. Kasi ang pangit, galit ka, tapos ikaw pa yung mali. Mga kapatid, yun ang pangit. Napakapangit. No? Okay lang pag hindi ka nga Kristiyano. Okay lang yun. Mga kapatid. Pero pag lagi tayo sa simbahan, nako mga kapatid, nakabsat, mga ramidan day ta.
Ha? Galit-galit kayo sa lugar ninyo. Tapos, kayo palang mali. Makakarinig kayo ng galit. Okay. Hindi po bagay sa atin na Kristiyano. Okay? Sabi ko nga, pwede tayong magalit bilang Kristiyano. Pero kung katayuan mo na yung mali, ikaw pa yung galit, maling-mali na yun, mga kapatid. Okay? Dahil kailangan kasama pa rin tayo ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang tayo kasama ng Diyos sa simbahan, mga kapatid, Hindi lang dapat doon. Okay? Natural lang ang tao na mag-react kapag nasaktan. Yan. Okay? Ginawa ng masama. Nakakaramdam tayo na may karapatan kang magalit. Pero ang pangit, kapag ikaw yung mali na nga, ikaw pa yung galit. Galit na ako, mga kapatid. Maling-mali po yun. Okay. Pag hindi ka Kristiyano, I get you. I get you. Pag hindi ka Kristiyano. Okay. Pero pag sabihin mo Kristiyano ka, ikaw yung mali, ikaw pa yung galit. Mga kapatid, hindi na tama yun. Yun yung hindi maka-Diyos na pagkagalit. Kasi minsan yan yung ginagamit ng tao, manggugulat pang kigto-kigtot datap no, may pakita ti amin tao nga, sikat tama. Okay. Pero tandaan natin, Kristiyano tayo, may Diyos. May Diyos. Pangalawa, hindi mo pwedeng dayain yung sarili mo. Dalawa lang hindi mo kayang dayain. Si Lord tsaka yung sarili. Madadaya mo yung mga ibang tao na mapapalabas mong tama ka. Pero yung sarili mo, hindi mo pwedeng dayain. Dahil alam mo kung ano ang totoo. Okay? Kaya mga kapatid, pag mali tayo, tumahimik na lang tayo. Tumahimik na lang. Okay? Huwag mo na kayong mga galit. Ha? Kung ang galit ay sa ikatututo at maitama ang mali, mabuti ang magalit. Okay? Yang mga anak ko, ayaw ko silang masaktan. Sabihin ng mga taga Santa Cruz, bakit pala pinapalo mo, pastor? Yung maliit ko, ini-introduce ko na yung palo sa maliit. Kasi kumisiga-siga na yung maliit. Kasi kala niya, baby pa rin siya. Ini-introduce ko na. Kaya ngayon, pag gumaganon ako ng kamay, medyo, na. Ayaw mo palang saktan, pastor Ba't mo pinapalo? Narinig namin. Kikita namin. Sabi ko, ayaw kong saktan nang walang dahilan. Okay? Pero pag itatama mo yung mali, hindi masamang magalit. Dito sa amin, mga kapatid, itong tatlong maingay dito, mga kasama ko. Tatlong babae. Nahayaan ko lang sila. Pero pag, magsasalita lang ako pag hindi na pwede yung ginagawa. Sila ang mga bida dito, mga kapatid. Kaya, akala ninyo, pag sa church, siguro ganun din sa bahay. Hindi. Diba? Sila ang bida dito. Pero pag sobra na, yan na. Papasok na ako doon. Lalo pag sinabihan mo na, yung isa nakakaintindi na, sinabihan mo na, tinutuloy pa, tinitigan mo na, nagtitigan na kayo, tinutuloy pa, ayun na, pwede mo na siyang pagalitan. Okay? So kung sa ikatatama at sa ikatututo, magandang magalit. Kaya nga, huwag niyong sayangin yung galit niyo.
Huwag na kayo makipagtalo sa mga unbeliever. Makikinig ba sila? Iba maya, baka mas matapang pa sa inyo yon. Oh. Di ba? Siyempre, wala naman sila kay Lord eh. Huwag nating sayangin. Okay? Huwag nating sayangin dahil ibig sabihin, ang galit ay may paggagamitan. Okay? Kaya maghanda-handa kayo ngayon. Pwede na kayong pagalitan. Basta sa ikatatama, okay? Dahil ganun magalit ang Diyos. Mayroong dapat itama. Okay? Ako nga nung membro ako, mga kapatid, ang daming beses ako napagalitan kahit wala akong kasalanan. Pero hindi ako lumaban. Kinukwento ko dito sa Santa Cruz. Ako yung nakatira noon sa church noon. Nasunog yung water pump. Mga ganun, mga kapatid. Pero hindi naman ako nagsaksak. Pinapagalitan ako ng pastor, mga kapatid. Hindi ako sumasagot. Hindi naman ako noong wala tayo kay Lord, mga kapatid, talagang tayo. Hindi ako yun. Ganyan ba ang mga lingkod ng Panginoon? Ganyan ba ang mga pastor? Ayaw ko na magsimba dito. Okay? So, wag ganun, mga kapatid. Dahil ito ang maganda. Nag-sorry din siya. Nung paglipas ng ilang araw. Hindi pa. So, yun ang maganda sa atin. Diyan ka lang, magsusorry din yung nakagawa sa'yo ng sorry. Ilang beses. Mga kapatid. Pero hindi ako lumaban. Okay. Anong sasabihin ko doon, mga kapatid? Ngayon kasing panahon ngayon, iba na. Ngayon, ang mga membro ngayon, kusilapan dati pastor datatan Ay, pag hindi nyo naintindihan, yun? Ayun, tinititigan na ng masamang pastor ngayon. Mga kapatid. Sinasagot na. Pero noon kami, hindi naman gano'n. Makabagan tayo ng Diyos, mga kapatid. Okay? Lalo na, huwag tayong magalit pag wala tayong karapatang magalit. Kaya nung pinapagalitan ako, may karapatan siyang magalit. Pero pag kapwa ko lang yung people, siguro, baka doon sumagot ako. Hindi. Si pastor may right magalit, kaya sige lang. Ang maganda nga, nag-sorry siya, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, pag tumatanda na, bumabait na, no? Mga taga Santa Cruz, nandiyan pa ba kayo? Okay, tuloy na natin, mga kapatid. So, kung ang galit natin ay sa ikatututo at maitama ang mali, mabuti. Huwag ka lang magwala, pero okay. Okay. Sa kabilang dako, hindi tama na ang Kristiyano na magalit sa tama. Ayun, di ba? Pag itatama mo yung mali, pwede kang magalit. Pero ang pangit, pag yung Kristiyano, ang galit sa tama. Okay, yun ang mali, mga kapatid. Hindi tama pag magalit tayo sa tama. Okay? Lalo na kung ikaw ang mali. Sa madalit sabi, hindi dapat magalit ang tunay na Kristiyano kung mali ang kanyang katayuan. Okay? Bagkus, tumanggap ng pagtatama. Ang ginagawa kasi ng iba, para may pakita nilang inosente sila, wala silang ginawang mali. Nagre-retaliate sila. Nagagalit-galitan. Kahit wala namang karapatang magalit, mga kapatid. Gusto lang patunayan na, mga kapatid, hindi sila mali. Okay? Pero ang totoo, ulitin ko nga, hindi mo pwedeng lukuhin yung sarili mo, hindi mo pwedeng lukuhin ang Panginoon. Yung mga taong nakakarinig, pwede mong madaya. Pero ang Diyos at ang sarili mo, alam mo yung tama, alam mo yung mali. Okay, tuloy natin.
Kaya lalo na kung hindi dapat magalit, mga kapatid, tayo sa tama. Diba? Yung kayo ng halimbawa, mga kapatid, nangyayari ito. Nangyayari po ito. Minsan, ang mga kapatiran nagagalit sa aming pangangaral. Dadabog doon. Yung mga body language ninyo, mga kapatid. Imbis yung uhaw na uhaw yung nakikinig, wala na, iba na eh. Mga tigre na, mga tigre na yung nakaupo doon, mga kapatid. Okay? Huwag tayo magalit sa tama. Maling-mali tayo doon, mga kapatid. Okay? Pag nakita ka ng kaaway, binabangga mo yung pagtuturo, yung tama. Naku, maggagawin ka niyang instrumento. Makinig kayo, mga kapatid. Pag nakita ng kaaway, sumisilip yan sa simbahan. Pag nakikita niya kayo, mga kapatid, galit kayo sa tama, naku, tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil hahanap siya ng instrumento para guluhin ang kalooban ng gawain ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya, matuto tayong tumanggap ng pagtatama. Lalong-lalo na kung alam natin na tayo po ang mali. Huwag na lang tayong umimik. Huwag tayo ang mali. Okay? Tulungan tayo ng Diyos. Okay? Katulad ng Panginoong Diyos natin, si Kristo. Sa kanyang pagkatao, nagalit siya. Yung ang paggawa niya sa loob ng templo, 2 beses niyang ginawa niyo, mga kapatid. Okay? Nagagalit siya na mayroong tamang paggagamitan. Hindi yun na nga tayo kasi, pwedeng mali kasi yung galit natin. Okay? Kaya, minsan, imbis naaayos, natututo yung tao, hindi, mga kapatid, nangyayari yun. Lalong lumalala. Okay? Dapat, Kristiyano pa rin tayo. Kailangan Kristiyano pa rin tayo. Ibig sabihin, magalit na parang Kristiyano. Ibig sabihin, may paggagamitan yung galit. Mga kapatid. Makinig kayo. Noon, lalo nung mababaw tayo kay Kristo, lahat ay pagmumulan ng galit. Pero ngayon, pag matured ka na, mga kapatid, pansinin mo ito, ikaw, Kristiyano ka, nakikinig ka. Maraming pinapalagpas ka, di ba, na galit. Di ba? Pag Kristiyano ka na, may galit na pinapalampas mo na. Minsan kinakausap ko yung sarili ko. Pag nakikita ko yung mga taong galit sa akin, gumawa ng masama sa akin. Kinakausap ko yung sarili ko. Sana wag na nilang pag-usapan. Sana wag na nilang ibalik. Kasi ayaw ko eh. Ayaw. Ang pangit naman tayong Kristiyano tayo nagsisimula ng galit, gulo, away, pangit po yun. Pangit po yun. Huwag mo nalang sabihin Kristiyano ka para maintindihan kita. Dahil pag hindi ka Kristiyano, galit ka sa daga, galit ka sa insekto, galit ka sa mga halaman, galit ka sa panahon, naintindihan kita. Mahalin pa kita. Kasi hindi mo pa alam. Pero pag sasabihin mo, Kristiyano ka na, lahat na lang, hindi mo pinalampas, kailangan mong maturuan ito. Mga kapatid. Okay? So, kayo mabibigla sa church. Lalo na yung mga kapatiran na nanonood na hindi ko saklaw ang pagiging pastor sa inyo. Huwag kayo mabigla. Huwag nyo sabihin, ako, nadidemon possess na yung pastor namin. Dilipat na ako.
Kasi pinagalitan ng anak ko, pinagalitan. Baka may mali ka. Okay? Kaya ginagamit yung galit sa pagtatama. Okay? Mayroong nga instances dyan sa Bible, mga kapatid. Okay? Na may point na kailangang mapahiya pa nga eh. Pero huwag natin gagawin naman. Maliban na lang kung ginugulo yung gawain, Okay? Pag mabababaw lang na bagay, pwede naman natin kausapin. Okay? Pwede natin kausapin. Pero pag ibang usapan, pag ginugulo yung gawain, mga kapatid, kailangan malalaman na ng buong kongregasyon yun. May nanggugulo ng gawain. Okay? Yun yung sinasabi ng Bible na magsama ka ng kapatid na isa pag i-correct yung isang tao. Pag hindi nakinig, sama ka ng ganito. Pag hindi pa rin nakinig talaga, yan, sabihin mo sa grupo. Pero sana wag na umabot sa ganun. Para maiwasan yung paglala. Dahil, ulitin ko, dapat Kristiyano pa rin tayo. So, ibig sabihin, sa mall, hindi na tayo Kristiyano. Sa church lang tayo Kristiyano. Parang may problema. Kapatid, no? And, yun nga, kahit sa mga grocery store, di ba? Sa pilahan lang eh. Ang dami niya. Pag yung mga matatandang sumingit, okay lang eh. Pero minsan, pag yung mga bata, mga kapatid, at hindi ka man lang nire-recognize, minsan iba yung pakiramdam mo eh. Pero sabi ko minsan, pinapalampas na natin. Okay? Pinapalampas na natin. Pag nagmamature tayo, mayroon tayong mga galit na pinapalampas na natin. Di ba? Alam ko naman, matured ka eh. Di ba? Ibig sabihin, matured ka pag gano'n. Pero kunting ganito, kunting ganyan, galit siya. Parang hindi maganda, mga kapatid. Tulungan tayo ng... So, sa pagtatapos, mga kapatid, dito, okay, huwag kayo mabigla sa church, pag napagalitan si ganito. Napagalitan si ganito. Lalo na pag paulit-ulit, mga kapatid, napagalitan ka. Okay? Kaya nga, ako ay nananalangin eh. Ayoko magalit eh. Sa church, ayoko. Nananalangin ako, sana mayroong kapatiran dito ang magaling mag-correct. Nahimik na lang. Naiingit ako sa mga alagad. Basahin niyo sa Bible. Ang trabaho ng mga lingkod ng Panginoon is ministry of the word and of prayer. Sabi ko, how I wish. Mapagalitan ka talaga ng pastor mo pag siya pa yung magwalis, siya pang gagawa ng ganito, siya pang gagawa ng ganito, siyang aawit, siyang worship leader. Mapagalitan talaga kayo. Maha-high blood yun, mga kapatid. Okay? Gawin pa niya lahat, tapos sitting pretty tayo sa church, naku, maghintay kayo, mapapagalitan talaga kayo pag gano'n. Kaya nga, bawasan natin yung load ng mga pastor natin. Naiingit nga ako sa mga alagad. Ano lang sila? Study, ministry of the word and of prayer. Kailangan nila mag-deliver ng mensahe ng Panginoon. Kailangan namin mag-aral. Umaabot ako dito minsan ng 2:00, 1:00, magbasa, mag-aral. Hindi pwede hindi ako mag-aral eh. Okay lang pag hindi ako magturo dito. Kailangan ko mag-aral, kailangan ko matuto, kailangan handa ako. Kahit hindi ako naka-schedule. Okay? Kailangan mayroon ako maituro na mapapakinabangan ng mga tupa, mga kapatid. And I'm pretty sure, mga kapatid, may matututunan tayo dito sa galit. Lalo na pag tumatanda tayo, mga kapatid. Kaya mga ilang taon na lang bibilangin. Sabi mo, 50 na ako. Noon, hindi tayo nag-aalala. Nung bata tayo, gusto nating tumanda. Kaya ako magiging teenager. Nainggit ako dun sa mga ganito, nainggit ako. Ngayon, mga kapatid, isang taon ako, malapit na ako mag-50. Okay, dito na tayo. Baka magagalit na tayo pag nag-iedad na tayo. Lalong bumabait pag nag-iedad.
Ephesians 4, sa church, okay, verse 26 to 27. Be ye angry. So, hindi contradiction. Kanina, cease from anger, Psalms, mga kapatid. In Ephesians, sabi din, put away anger. Sa Colossians, put off anger. Yung galit ng tao. Okay, kahit mali, galit pa rin. Yun yung itigil, yun yung alisin, yun yung itaboy. Dito kasi, pwedeng magalit. Be ye angry. Okay? Maka-Diyos na pagkagalit ito. And sin not. So see? Dahil si Lord, nung nagalit siya, hindi naman siya nagkasala, mga kapatid. Okay? Natuto yung mga tao. Okay? Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to the devil. Yun yung maka-Diyos na pagkagalit. Okay? Hindi ka papasok sa point na magkasala ka at hindi yung maging instrumento ka ng kaaway sa galit mo. Okay? Dahil ang Diyos nga ay nagagalit, lalo na sa masama, galit ang Panginoon. Yung pagtrato sa templo niya, galit din siya, nabasa natin kanina. So kung ganun din tayo magalit, it's all right, mga kapatid, na magalit. Pero kung papasok ka pa sa galit mo sa magkasala ka, yun na po yung hindi po po. Okay? Ulitin ko pwede pong magalit. Kung, lalong-lalo na, maka-Diyos na pagkagalit. Kinokorek yung mali, kinokorek yung masama. Okay. At ito, tinuturuan ko kay mga kapatiran din. Sa amin. Nandiyan na rin lang kayo. Huwag niyo pong gagawin sa pastor niyo yun. No? Kinakausap po ng Diyos yan. Ipag-pray ninyo. Pastor, pwede palang magalit. Huwag. Kung wala ka sa posisyon na magalit, huwag naman. Ipag-pray nyo, kinakausap ng Panginoon. Okay? Pag kinain nyo si Miriam, naku, pagalitan pa kayo ni Lord. Pareho lang tayo kinakausap ng Panginoon. Gunana. Okay? Kaya yung tanong na nawawala ba yung kabanalan pag nagagalit? Okay, magtatapos na tayo. Hindi po nawawala ang kabanalan pag nagagalit. Dahil ang Diyos, sa magalit man siya o sa hindi man siya magalit o sa magalit man ang Diyos, magpakailan paman ang Diyos ay banal. Kaya, mga kapatid, hindi nawawala ang kabanalan. Katuwiran ng isang tao naglilingkod sa Diyos, gaya ninyo, kung magagalit. Maliban na lang kung hindi pagka maka-Diyos ang inyong galit, takbo lang ng bugso ng damdamin. Ayaw natin mapahiya. Kung ganun lang, hindi yun ang maka-Diyos ng pagkagalit. Dahil ang maka-Diyos ng pagkagalit, tinatama yung mali. Ayaw sa sama. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Gamitin natin yung galit natin sa tamang pagkagalit. Okay. Yung mga hindi nag-church, nawain na lang natin sila. Ay kung binibilinan mga kapatid, anuwain natin siya. Baka hindi na magsimba yan. Paano maligtas yung mga yan? Anuwain natin siya. Maging extension tayo ng Panginoon. Dahil ang church ay ang katawan ng Panginoon. Ang church ay ambassador ni Kristo. Mga kapatid, isipin nyo na lang. Isipin nyo na lang.
na inunawa tayo ng Panginoon. Kaya lalo nating unawain ang mga hindi mananampalataya. Okay? At maging ang mga kapwa nating mananampalataya. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, magamit ang ating galit. Okay? Maka-Diyos na paggagalit. Okay? Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, pwede ka nang magalit. Praise God. So, maka-Diyos na pagkagalit. Pwede tayo. God bless you, mga kapatid. Nawa ay magkaroon tayo ng bukas na puso at kaisipan. Huwag tayo mag-judge. Okay? Naku, galit si ganito. Naku, ayoko na magsimba. Kasi nagagalit si ganito. Nagagalit yung pastor. Nagagalit si ganyan. Ang Diyos man. Okay, kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ito siguro isang hakbang sa atin para lalo pa tayo pong mag-mature. Amen. Purihin ang Panginoon. So God bless you, mga kapatid. Sumaatin ang biyaya at ang kapayapaan ng Panginoon. Ang pag-ingat ng Diyos ay sumaatin. Manalangin tayo panandalian, mga kapatid, sa pagtatapos sa gabi ito. Hallelujah. O Lord Jesus, purihin ka, Panginoong Diyos, mapagpalang Ama namin, mabuti at tapat. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong makakagandahang loob, sa iyong kabutihan. Mas maraming salamat. Maging sa iyong pagkagalit, Panginoon. Maraming salamat. Natututo po kami, Panginoon Diyos. Nakita namin ang layunin mo sa magagandang bagay na ginagawa mo. Maging sa iyong pagkagalit, Panginoon. Kayo, Diyos, maghari ka sa aming buhay. Lord, we are always available. Itama mo. Correct mo kami, Lord, sapagkat ikaw lamang po ang mabuti at tama na may concern sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Kay Lord God, patuloy mo pong buksan ang bawat puso ng mga anak na tumanggap lagi na ng direksyon na nagmumula sa iyo. Kay Lord God, i-bless mo po, Panginoon, ang mga kapatid na ito. Tulungan mo po kami, Lord God, at gamitin mo kami, Lord, sa lahat ng aspeto. Maging sa aming topiko, Lord. Sa punto ng galit, Panginoon, ay naway magamit ito, Panginoon Diyos, ayon sa iyong kalooban upang maiayos po ang dapat maitama, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, Lord, we are serving the Lord that is always in order. Naglilingkod kami sa Diyos ng kaayusan, kaya Lord, alam namin na against ka sa kaguluhan. Kaya Lord, tulungan mo kami na maging instrumento ng kaayusan, Panginoon, lalong-lalo na po sa iyong gawain. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo pa kami lagi na ng gabay ng iyong karunungan, kaalaman at kaunawaang nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang mga salita mo at ang iyong banal na Espiritu, tulungan mo po kami. Samahan mo po kami, Panginoon. Sapagkat sa aming sarili, Panginoon, we are prone to make mistake, Lord. Bilang tao, kami po ay makasalanan. Lord, kahabagan mo po kami. Bilang Kristiyano, gamitin mo kami, Lord, saan man kami dako pumunta. Samahan mo kami paalalahanan na kami po ay Kristiyano pa rin, Panginoon. Hallelujah, kahit sa labas ng kapilya at simbahan. Lord, tulungan po yung mga anak, tulungan mo po kami na maging daan ng kaligtasan ng ibang tao. Gamitin mo kami, Panginoon, for revival, for salvation, Lord, for the harvest of souls. Purihin ka at sambahin, Panginoon, sa gabi.
Bless mo rin ang iyong mga anak. Tulungan mo sila sa kanilang mga kahilingan, sa kanilang mga pangailangan. Lord, I pray in the name of Jesus. Kabutin mo po ang kanilang kalagayan, Panginoon. Hallelujah. Igawad mo, Panginoon, ang tulong na nagmumula sa iyo. Ano man ang kanilang kahilingan, Lord, I pray. Bless them, O God. Lord, continue to bless our hearts, our minds, and our spirit. Na mahalin ang salita mo at Espiritu mo lagi sa aming pagkakataon. Diyos, salamat po. Salamat. Sa pusong yan ay pinagkakaloob mo sa amin. Manatili nawa yan sa bawat isa sa amin upang maging pagpapala kami sa iyong gawain. I-bless mo pong bawat isa sa gabing ito. Patuloy na pag-iingat, gabay at proteksyon ay gawad mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. All glory, honor, and praise belongs to you. Ito pong aming samo at dalangin sa gabing ito. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sumaatin ang bendisyon ng Panginoon. God bless everyone. All glory belongs to you.